Mga kwento ni Felmo. Nagawan nila tatay ng kabaong si Barot. Ipinagtapat ko na rin sa kanila kung ano ang bagong katauhan na tinataglay ko. Bagay na halos hindi nila kayang paniwalaan. Pero pinatunayan naman yun ni Uyong. Sa uli, naniwala na rin sa akin si nanay at tatay. At ngayong buntis si nanay at sa wakas ay magkakaroon na rin ako ng kapatid na matagal ko nang inaasam-asam. Pero ng gabing yon, araw matapos mamatay ni Barot, nakakarinig kami ng iba't ibang huni ng nilalang. Kabilang na doon ang huni ng ibon na kung tawagin nila Kawkaw. Isa itong uri ng ibon na kasing laki ng kwago. Pero kulay itim ito at agresibo rin ang uri ng ibon na yon. Madalas itong nasisilayan sa gabi. Humuhuni na parang kwago. Kaw, kaw, kaw. Paulit-ulit na tunog ng ibon na siya namang pinapakinggan ko lang. Habang si Uyong ay ramdam ko na gising din ito. Nasa sala ito natutulog. Kagad akong lumabas ng silid at pumunta sa sala. Nakita ko si Uyong na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang nganga. Kinausap ko si Uyong sa mahinang boses nun. Tinanong ko siya kung narinig niya ba ang huni ng ibong Kawkaw. Ay naman sa kanya, naririnig niya. Manahimik na lamang daw ako at huwag taasan ang dungan ko para hindi malaman ng nilalang na may mataas na uri ng antingero ang nasa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si nanay at tatay mula sa kanilang silid nun. Lumapit sila sa amin ni Uyong at nagsabi ng naririnig din umano nila. Naririnig din namin. Manahimik na muna tayo at magmatiyag. Hindi makakatulong ang malakas na boses para matukoy kung anong uri ng nilalang ang nasa labas. Wika ni Uyong kina nanay at tatay. Habang ako naman ay tahimik lang. Kinakausap ko si Abo sa isipan ko. Sinabi niyang may isang nilalang sa labas nun. Tumutunog ito na parang ibon. Pero ang totoo ay hindi umano ibon ang wangis nito. Ayon kay Abo, isang kambing ang nasa labas. Tinatanong niya pa ako kung ano ang gagawin niya sa nilalang. Sinabihan ko naman na hayaan niya na lamang muna ito. Saka na siya gumawa ng hakbang kapag may ginawa na itong hindi maganda. Sumang-ayon naman si Abo. Patuloy lang sa paghuni ang nilalang. 30 minutos ang lumipas at may narinig kaming pagsipol nun. Sipol na tila may tinatawag. Narinig ko ang boses ni Abo. Sinabi niyang nagtawag ng kasama ang nilalang. Gaya ng sabi ni Uyong, hindi kami naglagay ng proteksyon at sabulag sa bahay. Gawa ng naroroon naman kami nun. Tinanong ko si Abo kung kailangan ko na bang mag-usal ng proteksyon. Pero sinabihan niya kung mas kailangan kong mag-usal ng sabulag para maitago namin ang lugar. Habang wala pa ang kasamahan ng nilalang. Kaagad ko namang ginawa ang pag-usal ng sabulag. Yung nilalang na nasa labas ng bahay ay mas nilakasan niya ang kanyang paghuni. At dahil nairita ko kung kaya't binato ko yun ng pamako. Biglang humuni ang nilalang at animoy nagpupumiglas nun. Pero hindi niya kayang tanggalin ang pamakong dasal na binato ko. Kaya sumisigaw na lamang ito habang tinatawag ang kanyang kasamahan. Samantalang ang mga kasamahan naman na tinawag ng nilalang na yon ay paikot-ikot lamang sa lugar na animoy may hinahanap silang bagay na hindi nila makita-kita noon. Si Abo naman ay nakatawa habang pinapanood ang mga ito. Sinabi niyang nakakatawang panoorin na nagmistulang baliw ang mga nilalang. Sa paghahanap sa kanilang kasamahang, bigla na lamang nawala sa kanilang pandinig.
Paikot-ikot sila sa lugar pero wala silang nakita na kahit ano. Lumabas ako sa bahay para panoorin ang kanilang ginagawa. Nakita ko ang nilalang na nakadikit lamang sa lupa sa anyong kambing. Huni pa rin ito ng huni pero wala na siyang boses. Nginitian ko ang nilalang na yon. Alam mo bang masyado akong minaliit ng kadugo mo? Pinagtawanan niya ako dahil para sa kanya wala akong kakayahan na makipaglaban. Dito ay unti-unting nagiba ang anyo ng nilalang na yon. Mula sa wangis ng itim na kambing ay unti-unti itong naging wangis ng tao. Naging isa itong lalaking may mahabang balbas. Sinabihan niya akong pakawalan ko siya at harapin ko siya ng patas noon. Sinabi ko naman na kailanman ay hindi magiging patas ang isang matanda at nasa mataas na gulang ang makipaglaban sa isang paslit. Kasunod dito ay ang pagpapakita ko sa lalaki. Nagulat ito na tila ba hindi niya inaasahan na isa lamang akong bata na noon ay nasa 12 taong gulang pa lamang. Kung ikaw ang nakapatay sa kapatid ko, isa kang banta sa pamilya namin. Kaya kailangan kitang patayin ngayon na. Wika sa akin ng lalaki na noon ay unti-unti nang namumula ang kanyang mga mata. Naging itim na rin ang kulay ng balat nito. Bagya akong nag-alala dahil sa nagagawa nitong gumalaw at kaya nitong tanggalin ang sarili sa espiritual na pako na ginawa ko. Pero narinig ko ang boses ni Abo na nagsasabing pahinain ko ang lakas ng lalaking yon. Sinulod ko siya. Nag-usal ako ng buhay na kataga para pahinain ang pisikal na lakas ng nilalang. Kasunod ng pag-usal ko ay ang pagsugod sa akin ng lalaki. Pero walang kahirap-hirap ko itong inilagan. Tinanong ako ng lalaki kung anong ginawa ko. Sabi ko naman, binawasan ko ang lakas niya para pumantay sa lakas at liksi ng katulad kong paslit nun. Yun lang ang tanging paraan para sa sinabi niyang patas na laban. Gumawa ng ingay ang nilalang at nagtatawag ng kasama pero sinabihan ko ito ng, pasensya ka na Manong, kahit anong ingay pa ang gawin mo, hindi ka maririnig at makikita ng mga kasama mo. Bata lang yung kalaban mo . Isa nga lang akong bibwit, sabi ni Barot . Pero bakit nagtatawag ka pa? Umangil lang nilalang at muli ako nitong sinugod. Pero inilagan ko na lamang ito at gamit ang lakas ni Abo. Sinipa ko ang kaliwa nitong tuhod nun. Dahilan para lumuhod ito sa lupa. Nang tumayo siya ay muli kong sinipa ang kanan niyang tuhod, kung kaya't tuluyan na itong napaluhod. At para matapos na ang laban ay kagaya ng ginawa ko kay Barot. Pinatay ko ang bertud ng aswang sa sistema ng lalaki at pinarusahan ang kanyang kaluluwa. Alam kong hindi na rin ito magtatagal base sa kanyang paggalaw. Muli namang nagsalita si Abo sa isipan ko na siya na ang bahala sa lalaki. Dadali niya ito sa likuran ng bahay ni Barot para doon na ito makikita ng kanyang kadugo. Sumang-ayon naman ako doon. Nagpalit na ito ng anyo bilang isang tikbalang. Binuhat ang nilalang at kaagad na rin akong pumasok sa bahay. Nagulat pa ako nang nakita ko ang tatlo na nagmamasid pala sa bintana. Nakita nilang totoong anyo ni Abo. Habang si nanay naman ay hinimas-himas ang katawan ko at sinuri na animoy, hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Napangiti na lamang ako kay nanay habang naaaliw sa kanyang ginagawa. Wala nang mga nilalang, Nay. Magpahinga na tayo. Inaantok na ako . Nagsipasok na kami sa aming silid noon. Maging si Uyong Mane wala nang sinabi. Bumalik na rin sa pagtulog. Dahil sa nangyari, tinanghali na akong nagising ng araw na yon. At doon ko na lamang naramdaman ang tila ba panghihina ng katawan ko. Narinig ko naman ang boses ni Abo na sinasabihan akong magpahinga na muna
para bumalik ang aking lakas. Dahil sa panghihinang naramdaman ko kung kaya't hindi na muna ako bumangon ng umagang ito. Nang pumasok si nanay sa silid ay doon niya nakita na nilalagnat na ako noon. Kung kaya't kaagad niyang tinawag si Tatay Uyong. At dahil hindi pa nga usong medisina na mula sa doktor ng mga panahon na ito, kumuha na lamang si Uyong ng mga halamang gamot at yun ang ginamit niyang panggamot sa akin. Hiniwa-hiwa niya ang maliit na dahon ng alagaw. Isang herbal na dahon na panggamot sa pasma at binat at maging sa lagnat. Hiniwa-hiwa niya yon ng maliit at binalot sa dahon ng saging. Pagkatapos ay isinalang niya yon sa baga hanggang sa lumabas na ang aroma ng dahon na ito. Tinanggal niya sa apoy at binalot sa malinis na tela. Habang mainit-init pa ay yun ang ginamit niyang pangbanyos o pangpahid sa buo kong katawan, maging sa ulo. Nabigla ang katawan mo sa mga sunod-sunod na araw na pagbitaw mo ng orasyon. Bata ka pa, Pipit, kaya hanggat maaari ay iwasan mo muna ang makipaglaban sa mga yon. Unahin mo muna ang pagpapalakas ng katawan nang sa ganon ay hindi mo na danasin ang ganitong sakit na hinaharap mo. Tumango naman ako na sumang-ayon sa kanya, kay Uyong. Kumain ako ng konti bago muling nagpahinga nun. Hapon na nang nagising ako. Magana ang pakiramdam ko sa katawan. Nawala na rin ang lagnat ko at bumalik na sa dati ang pakiramdam ko sa katawan ko na yon. Samantalang rinig ko naman ang boses ni Tibot sa labas na nakikipag-usap kay tatay. Nagkikwento ito tungkol sa bangkay ng lalaking natagpuan sa likurang bahagi ng bahay nila Barot. Sinabi ni Tibot na ang itsura ng bangkay ay kagaya ng itsura ni Barot nung namatay ito. Wala itong kahit anong sugat sa katawan at hindi malaman kung ano ang kinamatay niya. Tinanong ni tatay kung taga saan ba si Barot, kung bakit hindi na yata nabalitaan noon na nandito din pala sa lugar namin ang kapatid nito. Animoy, doon pa lamang natauhan si Tibot. Saglit itong napaisip at nagsabi ng, "Oo nga no, bakit hindi ko man lang yan naisip pre?" Tila ba wala sa sarili na tanong nito kay tatay. Maging si tatay man ay napakamot na lamang sa batok niya. Doon nila naisip na maging ang asawa ni Barot ay hindi naman talaga nakatira sa lugar nila. Nakilala lamang nila ito nang minsan nang dumalaw ito sa kanyang tiyahin na noon ay namayapa na. Napaisip si Tibot sa pagkatao ni Barot. Pero sinabihan siya ni tatay na hayaan ang tungkol kay Barot dahil sa namayapa na ito. Napabuntong hininga na lamang si Tibot sa kanilang usapan ng hapon na yon. Lumabas na ako ng silid at umupo sa hagdan. Mababa lang naman ang hagdan namin dahil sa bahagya lamang ang pag-angat ng aming saig sa lupa. Si Uyong naman ang nagsalita pagkatapos nun. Binalaan niya si Tibot sa kanyang pag-alis sa kung saan-saan, lalo na't buntis ang asawa niyang si Adora. "Huwag mong hayaang matagal kang wala sa pamamahay niyo, Tibot. Malaki na ang tiyan ng asawa mo, di ba? Delikada ang sitwasyon dito sa lugar natin. Kaya mahirap na ang magpakumpiyansa." Pagpapaalala ni Uyong kay Mang Tibot. Nakita naman namin yumuko si Mang Tibot at halatang nalungkot ang kanyang mukha. Dito ay ipinagtapat niya sa amin na nakunan ang kanyang asawa noong nakaraang buwan. Sinabi niya na kinuwento niya pa sa amin na uminom sila ni Barot ng gabing yon. At nang umuwi na si Barot ay kaagad na rin siyang nakatulog. Pero hating gabi ay ginising siya ni Adora na nagrereklamo itong masakit ang kanyang tiyan. At doon ay nakita na niyang dinudugo ang kanyang asawa. Sumunod na araw nang pinatingnan niya ito sa sentro ng bayan ay nalaman nilang wala ng kanilang anak. Nakunan si Adora ng hindi nila namamalayan. Tinanong siya ni Uyong na ni minsan ba ay hindi niya naisipan na baka inaswang si Adora. Muli na namang natigilan si Tibot at napaisip nun. Pagkatapos ay muli siyang nalungkot habang nagsasabi na hindi man lamang pumasok sa isip niya ang salitang aswang. Muling bumuntong hininga si Uyong.
Sinabi niyang maging bukas palagi ang isipan at panatilihin ang kamalayan noon. Nang sa ganoon ay hindi na muling maiisa ng inaakalang kaibigan. Tumango naman si Mang Tibot at dahil hapon na yon ay nagpaalam na din siyang uuwi na. Kagad namang tumango si Uyong. Pero hindi pa man nakalayo si Mang Tibot. Muli siyang bumalik at kinausap si Uyong noon. Humingi siya ng tulong na kung maaari ay tulungan siyang lagyan ng pangontra ang kanilang tahanan. Para naman payapa ang isip ko kahit papano kapag umalis ako sa bahay at nagtatrabaho, Manong. Pakiusap niya. Ngumiti naman si Uyong at kaagad na sumunod kay Mang Tibot. Sasama pa sana si tatay pero hindi na pumayag si Uyong dahil sa wala kaming kasama ni nanay sa bahay. Kakagaling lang ng lagnat ko kung kaya't hindi pa ako maaaring gumalaw. Umalis si Uyong kasama si Mang Tibot. Naging abala naman si nanay at tatay sa paghahanda ng aming hapunan. Pinuntahan ko naman sina Abo at Uling noon. Sigurang kasi ay sinakyan ni Uyong papunta sa bahay nila Mang Tibot. Kagad namang nagwika si Abo na tama lamang ang paghingi ni Mang Tibot ng tulong kay Uyong. Dahil delikado na rin ang buhay ng pamilya ni Mang Tibot. Lalo na't wala siyang alam kung paano labanan at kung paano malaman na may masamang nilalang sa paligid ng kanilang bahay. Isang oras nang nakalipas na makabalik si Uyong. Nagtataka ako dahil sa hindi magandang aura ni Uyong na animoy may nalaman siyang hindi kaaya-aya sa bahay nila Mang Tibot. Hindi magandang nakikita ko na nangyari sa pamilya ni Tibot. Nayanggaw ang asawa niya. Ikinagulat ko yon. Nag-aalala ako sa sitwasyon na mag-asawa at mabuti na lamang ay wala pa silang anak. Tinanong ko si Uyong kung gagamutin niya ba ang asawa ni Mang Tibot. Pero umiling-iling ito. Ayon sa kanya ay nakakain na ng karne ng tao ang ginang. Hindi lang isang beses, kundi marami na umano. At dahil wala pa namang nabalitaan sa amin na nakunan nun, o hindi kaya ay namatay na biktima ng aswang. Inisip namin ni Uyong na baka nang biktima ito sa mga karatig barangay. Alam na ba ni Mang Tibot yung nangyari sa asawa niya, Yung? Ay naman kay Uyong, tingin niya ay hindi pa. Dahil sa tingin ni Uyong ay magaling magtago si Aling Adora. Halatang matagal na itong aswang dahil kaya na niyang itago ang kanyang pagiging aswang nun. Ultimong ang amoy sa paligid ay hindi na malalaman ng ordinaryong tao. Maliban na lamang kung aatakihin ito ng kanyang pagiging aswang. Dahil sa nalaman ko ay kinakabahan ako para sa sitwasyon ni nanay. Buntis ang aking ina at magkakilala sila ng asawa ni Mang Tibot. Kaya sinabihan na lamang namin si nanay na mag-ingat sa mga taong nakakasalamuhan niya, lalong-lalo na kay Aling Adora. Dagdag pa ni Uyong, pupunta siya sa sentro kinabukasan para magpa-check up. At dahil kailangan ni tatay at ni Uyong na asikasuhin ang aming palayan, gawa ng magpapaani kami. Kaya ako ang inatasan ni tatay na samahan si nanay sa pagpunta sa sentro noon. Sinabihan ko si Uyong na kung maaari ay gawan niya ng pangontra si nanay. Bagay na pwede niyang suotin nang sa ganun ay mapapanatag ako kahit nasa labas lamang ako ng sentro. At dahil nasa bayan ng sentro, ay sigurado ako na marami ang mga buntis na magpapaprenatal noon mula sa iba't ibang barangay. Sumang-ayon naman si Uyong sa sinabi ko. At nang mismong gabi na yon, gumawa siya ng tinatawag na Carmen. Ang Carmen Sir Seth ay isang uri ng pangontra na ginagawa ng mga albularyo para pantaboy sa malaing ginawa. Partikular na sa aswang. Mga halamang ugat na kagaya na makabuhay, dahon ng pinatuyong buyo, bumbuaya, at balat ng puno ng sibukaw at sinukuan. Sinasabay nito ng orasyon habang binabalot sa itim na tela. Pagkatapos ay tatayin ito gamit ang kulay pulang sinulid.
Ang ganitong uri ng pangontra ay magtatagal ng napakahabang panahon. Kailangan lamang itong dasalan tuwing sasapit ang mahal na araw at araw ng pagkabuhay. Pagkatapos naming maghapunan ay ginawa na ni Uyong ang pangontra. Saglit lang naman yon dahil nasa bahay ng lahat ng kanyang sangkap na gagamitin. Naibigay niya ang pangontra kay nanay bago pa man kami natulog ng gabing ito. Kinabukasan, maaga akong nagising. Medyo mahaba-haba pa ang kailangan naming lakarin bago makarating sa mayor na daan papunta sa sentro. At para naman hindi mahirapan si nanay sa paglalakad, sumakay na kami kay Abo. Nagdala na lamang ako ng bangkito na siyang papatungan ni nanay ng kanyang mga paa para hindi siya mahirapan na sumampa sa likod ni Abo noon. Pinaalala ko pa kay nanay ang kanyang pangontra bago kami umalis, na siya namang dali-dali niyang kinuha at idinikit sa loob ng kanyang bulsa gamit ang aspile. Ilang beses pa kaming pinaalalahanin ni tatay na mag-ingat sa daan. At dahil maaga pa kaming umalis ng bahay, kung kaya't inihatid nila kami hanggang sa mayor na kalsada, na siyang tatahakin namin papuntang bayan nun. Pinadahan-dahan ko lamang sa paglalakad si Abu para hindi matagtag si nanay. Mula sa lugar namin ay nasa kalahating oras ang kailangan naming lakarin bago makarating sa sentro kung saan naroroon ang klinika. At dahil araw ng prenatal, ay inaasahan ko na marami ang mga babaeng buntis ang naroroon. Nakipila na rin sa kanila si nanay noon. Habang inaasikaso sila ng mga midwife na naroroon, ay nakita ko si Aling Adora na naroroon din sa klinika. Tinanong ko siya kung magpapasuri din ba siya ng kanyang kalusugan pero hindi umano. Naghahanap lamang siya ng kanyang makakain at dito umano siya dinala ng kanyang mga paa sa lugar kung saan naroroon ang paborito niyang malambot at sariwang karne. Manang, paano po magkaroon ng sariwa at malambot na karne dito? Klinika po ito eh. Wala namang nagbebenta ng pagkain dito. Malayo yung palengke. Hindi ito sumagot. Tumingin lamang ito sa akin at ngumisi nun. Ito naman ang nagtanong sa akin kung bakit naroroon ako sa sentro. Pero napawi ang pagkangisi niya nang makita niya si nanay habang kausap ang isang midwife. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pinagbubuntis ng aking ina. Ang kaninang blangkong paningin ay napalitan ng galak at tuwa nun. Animoy, wala siyang mapagsidlan ng kanyang kasiyahan. Hindi lang kay nanay, kundi maging sa ibang kababaihan na nasa lugar. Napatingin si nanay sa labas at nakita kong nagulat ito nang makita sa lugar si Aling Adora. Kaagad na hinagilap niya ako ng kanyang paningin kung kaya't tumayo ako mula sa pagkakaupo para mabilis niya ako makita noon. Nang nakita na ako ni nanay ay napanatag na ito. Si Aling Adora naman ay hindi lang kay nanay nakatuon ang kanyang atensyon. Naging abala ito sa pagpapalipat-lipat ng kanyang paningin sa iba pang mga buntis na naroroon sa lugar. Maya-maya pa ay narinig ko si Abo na nagsalita sa isipan ko. Nakatali kasi muna siya sa puno mangga na nasa gilid lamang ng klinika. Kinausap niya ako at sinabihan na dalawa ang aswang na nasa klinika. Ang isa ay hanggaw na may ilang buwan na ang nakaraan. Samantalang ang isa naman umano, kabunan. Nagtitinda ito ng mga kakanin. Nagpalinga-linga ako at nakita ko ang isang babae na malawak ang pagkakangisi. Habang hirap na hirap sa pagtago ng kanyang laway, ang nagbebenta sa isang buntis ng kanyang panindang suman. Batid kong ang buntis na yon na malapit ng mga anak ang kanyang pinupuntirya. Para masagip ko ang buntis at ang sanggol sa kanyang sinapupunan nun, tahimik lamang akong nag-usal ng sabulag para sa sarili ko. Pagkatapos ay nag-usal ako ng mapatay ang bisa ng kung anumang pampahilo ang nilagay niya sa kanyang kakaning suman. Dahan-dahan ko yung inihip sa paninda ng ginang at maging sa supot ng kakanin na nabili ng buntis na yon. Sa pag-ihip ko ng pangontra at pantanggal ng bisa sa kakanin,
Tila ba nararamdaman yon ng nilalang, kung kaya't nagpaalam na siya sa buntis na aalis na at nagmamadali ito. Tumango naman sa kanyang buntis. Ang kaninang nakikita kong gusto niyang haplusin ang tiyan ng ginang ay hindi na niya ginawa pa. Ganun pa man ay ramdam ko na may bakas ng nilalang ang babae. Kahit sa maikling sandali na dumaan ay alam ko na nakapag-iwan ito ng marka. Ganun pa man ay hindi rin magtatagal ang bakas ng babaeng yun dahil unti-unti nang malusaw ang bakas nito dahil sa orasyon. Maging si Aling Adora ay nararamdaman ang aking orasyon pero hindi niya alam kung saan ito nanggagaling. Palinga-linga pa nga siya sa lugar nun. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang mga buhay na katagang naririnig niya. Ito ang nakakatuwa kapag malalim ang kaalaman sa lihim na karunungan. Nagagawa ko mag-usal ng mga buhay na salita gamit ang isip lang. Kalahating oras pa ang lumipas at natapos na si nanay sa pagpapaprenatal. Bago pa man kami umalis sa klinika ay nakita ko si Aling Adora na nakatingin kay nanay na nakangisi nun. Si nanay naman kunyari ay hindi niya nakita ang ginang. Hinayaan niya lang ito. Napansin ko na biglang tumalim ang pagtitig ng ginang pero ako na lamang ang tumingin sa kanya ng hindi maganda. Ngumisi pa ito sa akin na animoy naghahamon. Hindi ko lang alam kung alam ng ginang kung ano ang kakayahan ko. Pero isa lang ang alam ko na mga sandaling yon. Hindi siya basta-basta. Nararamdaman ko na niyakap niya ng tuluyan ng lihim na karunungang itim. Samantalang unti-unting lumalabas ang amoy ng kakanin na binili ng babaeng buntis naman sa isa pang ginang. Umapaw ang amoy nito kung kaya't lahat ng mga taong naroroon. Nakita kong nagkakagulo na. Agad akong nagtanong kay Abu sa isipan kung ano ang gagawin. Sinabihan niya naman ako na maaari kong pahinain ang kaluluwa ng nilalang bago ako umuwi nun. Nang sa ganun ay walang mapapahamak sa aming pag-alis. Tinapon ng buntis ang kakanin ng kanyang binili. Samantalang ang babae naman na nagbenta sa kanya ng kakanin bumalik at tila bang gustong-gusto na nitong atakihin ang buntis nun. Muli niya itong nilapitan, kung kaya't muli akong nag-usal ng kataga sa isipan at muling inihip sa nagbabalat ayong aswang. Ang kagustuhan niyang pagsugod sa ginang ay naantala nun. Tila ba nanghihina itong umupo at muling nagtangkang kumuha ng lakas. Pero muli kong nilakasan ang usal na aking pinakawalan. Hindi na nakatayo pang nilalang. Maging si Aling Adora ay inusalan ko na rin ng mga buhay na kataganon. Ganun pa man, ay hindi pa rin ito alam na siya na pala ang inuusalan ko ng mga buhay na kataga. Nagulat na lamang ito nang biglang may dumapo sa kanyang balat na mga orasyon. Habang abala pa siya sa pagpalinga-linga sa paligid ay kagad ko nang niyaya si nanay na umalis na sa lugar. Saglit ko pa siyang nilingon nang nakasakay na kami ni nanay sa kabayo. Nakita ko pa na pareho silang nangihina ng isa pang aswang na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakatayo. Maayos naman kaming nakarating sa bahay ng araw na yon. Nagkataon naman na naroroon sina Tatay at Toyong. Pagka-uwi namin, kagad kong inasikaso ang pagluluto na ng aming tanghalian. Nulungan naman ako ni nanay. Maya-maya ay dumating na si Uyong sa loob ng bahay. Nagtanong ito kung ano ang nangyari sa lakad namin. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat kung kaya't halos hindi ito makapaniwala sa mga sinasabi ko. Kung sakaling totoo ang sinasabi mo, Apo, kailangan nating umalis mamayang gabi. Dito ay naramdaman ko na hindi basta-basta ang aming kakaharapin. Sinabihan ako ni Uyong na wag na naming hintay na ang nilalang pa ang pumunta sa bahay. Kung pwede naman na kami na ang lumapit sa kanya. Kinagabihan, si nanay at tatay ay iniwan namin ni Uyong sa bahay. Ayaw pa sanang pumayag ni nanay pero hindi naman pwede na magsawalang kibo na lamang kami ni Uyong.
Gayong alam naman namin ang nangyayari sa aming paligid noon. Bago naman kami tuluyang umalis ay nag-usal si Uyong ng proteksyon sa bahay. Kasunod noon ay ang pagbalot ko ng sabulag sa lugar. Tiningnan ako ni Uyong na napapangiti. Ayon sa kanya, sa wakas ay may kasama na siya. Nang nabalot na ng sabulag ang lugar ay kagad na kaming umalis. Si Uyong ay sumakay kay Gurang. Samantalang ako naman ay sumakay kay Abu. Nagsimula na kaming maglakbay palayo sa bahay. At nang nakarating na kami sa patag nun, kung saan ay may daan papunta sa kabilang barangay, doon ko pa naramdaman na may kakaiba sa paligid. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ni Abu. Sinabihan niya akong lumiko. Pumasok sa unang sityo ng kabilang barangay. May bahay umano ng buntis na kasalukuyang sinasalakay ng nilalang. Lumiko ako kaya napahabol naman si Uyong. Sigurang ay nakasunod lamang sa amin. Na tila ba alam niya na kung saan kami pupunta. Tama si Abu. Kahit nasa malayo pa kami ay ramdam ko ng presensya ng isang nilalang. Batid kong walang alam ang padre de pamilya ng isang bahay kung paano harapin ng nilalang. Nagsiiyakan na mga bata sa loob ng kubo, kung kaya't mabilis na akong sumaklolo. Kitang-kita ko kung paano tuklapin ng nilalang ang bintana ng bahay na noon ay hindi naman katibayan. Nang muli niyang tuklapin ang bintana, dali-dali ko itong binato ng buhay na salita. Tinamaan ito kung kaya't mabilis itong nahulog sa lupa nun. Nilapitan ko ito at gamit ang lakas ni Abu ay hinila ko ang nilalang palayo sa bahay na mag-anak. Habang si Uyong naman ay lumapit sa bakuran ng bahay. Inusalan niya yon ng proteksyon at isinelyo ang proteksyon sa bahay. Nag-iwan din siya ng marka na nasa ilalim ng pangangalaga namin ang bahay ng pamilyang yon. Pagkatapos maiselyo ni Uyong ang proteksyon sa bahay na mag-anak, dali-dali na siyang sumunod sa akin. Naabutan niya ako sa hindi kalayuan. Nilagay ko ang nilalang sa lupa. Ipinako ko ito para hindi na ito makawala pa. Isang bagay ang halos ayaw kong paniwalaan nang magbalik ang aswang sa orihinal nitong anyo. Dahil ang nilalang na yon, si Aling Adora. Nagulat ito nang makita niya kami ni Uyong. Nagwala at sinubukan niyang makawala sa espiritual na pako na siyang ginamit kong pamako sa kanya. Sumisigaw ito na pakawalan ko siya pero hindi ko ginawa yon. Nagsagawa pa ako ng orasyon para pahinain ng nilalang na nasa kanyang sistema. Hindi kita papatayin, alang-alang sa kabaitan ng asawa mo. Pero pasensya na po kayo at kailangan kong patayin yung nasa kalooban nyo na kung anong madilim na nilalang na yan para hindi ka na makapaminsala pa sa iba. Muli siyang nagwala nang marinig niyang sinabi ko. Pero nagsimula na ako ng orasyon para umpisa na ang pagpapahina sa nilalang sa kanyang kalooban. Walang ano-ano ay umaaktong sumusuka si Aling Adora. Pero wala naman siyang niluluwa. Huwag ka nang magkunwari na bagong yanggaw ka lang, Aling Adora. Matagal ka ng aswang. Marami ka ng biktima. Malas mo lang ngayon dahil nahuli ka namin. Kaya wala ka ng ibang mabibiktima. Dito na magtatapos ang pagiging aswang mo. Ngumisi ito at sinabihan pa akong kapag nakawala siya sa pagkakapako ay ako ang isusunod niya. At si Nanay kasama ng kanyang pinagbubuntis. Nagalit ako kaya't nilakasan ko na ang paglapat ng orasyon sa kanyang katawan. Humiyaw ito ng napakalakas at animoy kumukuha ng atensyon ng mga tao na nakatira malapit lang sa lugar. Sinabihan ko siya na wala siyang mahihinga ng tulong dahil kahit maubos ang lakas niya sa pagsigaw ay walang makakarinig sa kanya. Binalot ang lugar ng sabulag at walang normal na tao o di kaya ay mga nilalang ng dilim ang makakarinig sa kanya. Naramdaman ko ang paghina ng nilalang sa tiyan ng ginang hanggang sa tuluyan na itong nagsuka.
Ang niluha niya ay hindi laway o kinain kundi isang buong katawan ng hayop na hindi ko maintindihan kung anong itsura. Para itong butiki na ang bunganga ay magkasing hugis ng bunganga ng daga. Kinilabutan ako na namangha sa nilalang na nakita ko. Hindi ko inakala na may ganong uri ng hayop na nabubuhay. Yan! Wala ka ng alaga. Hindi ka na maghanap ng karne ng tao. Nang maramdaman kong nanghihina na ito, muli ako nag-usal para tanggalin ang kanyang memorya. Nang sa ganon ay hindi niya matandaan kung ano man ang nangyari sa kanya. At dahil sa halos madaling araw na kung kaya't nagpasya na kami ni Uyong na umuwi na, iniwan namin sa lugar si Aling Adora. Marami pang nangyari sa lugar namin na mga kababalagan. Patuloy pa rin akong ginabayan ni Uyong, ni Abo at ni Paningraon. Pero hindi ko na yun iisa-isahin pa. Siguro kapag nagka-oras ay saka ko nalang ibabahagi sa inyo kapag may pagkakataon na. Maayos naman na nanganak si nanay. Kambal lang ipinanganak ng aking ina. Maraming salamat, Sir Seth. Lalo na sa lahat na nagtiyagang makinig ng aking kwento.